괜찮은데? 그래. 아니, 한번 해보자. 아프? 아프. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisda! Welcome back sa ating channel. Bibigyan ko kayo ng update sa ating chilies. Mga chili, chunyang kutsu. Ito na sombrero, bili ko po sa Daiso. Ganito dapat yan. Kaso, hindi sumasabit sa ilong ko. Kaya, ang nangyayari, dito siya sa aking baba. Ganyan ang nangyayari, guys. Dapat ito ganyan man, oh. Ganyan. Pantabon sa bibig. Wala. Si Dudong and DE nandun po sa ating Perela Farm. Nag-spray po sila ng weed killer. Si Lungkoy naman at si Saldi nandito sa ating chili farm, sa Chunyang Chili. Naglalagay po sila ng mga lubid. Nakakatuwa po guys kasi madami pong natubong kulitis dito sa gilid. Babalik tayo next time. Gugulayin po natin yan. Napansin ko ang papayat na mga chilis dito sa side, mga kabistak sa pinakagilid. Pero doon sa gitna, matataba po. Pero at least, marami po silang bunga. Danira po, dadto, niwang man. Nagaling gamay dito nga, lukos na kadaog, tungo sa bunga, arhana. Makulimlim pa rin po ang panahon natin at expected po na uulan mamayang hapon. So, binilisan na namin itong paglalagay ng tali para kung bumagsak man ang malakas na ulan, hindi po mabali ang sanga ng ating mga chilis. Yan po ang purpose kung bakit kami naglalagay ng 2 metal sticks dahil dyan natin itatali po yung ating mga ropes. Ito, nagibag na, ang dani ko. Di ba ito, nagibag ko. Diba? Ha? Nabalik ko ito. Ito. Straw lang po ang aming ginagamit dito sa paglalagay ng tali mga kabisdak at kailangan hindi masyadong tight at hindi rin masyadong loose. Yung sakto, yung tamang-tama lang. Pangatlong taon na po namin ito mga kabisdak. Nag-start tayo ng chili farming 3 years ago and tinuloy-tuloy na po namin. And balak namin sa susunod na mga taon, pinag-iisipan namin kung gagawa kami ng eco house or greenhouse para sa ating mga chilies. Kasi may nagsasabi na mas maganda daw ang chunyang sa open area. Na-realize ko na same year pala yung pag-start natin sa vlog, that's the same year na nag-start kaming mag-chili farming. Oh, 'di ba? Tapos na mga kabisdak at tamang-tama po bumagsak ang ulan. Ay, ang pinakahihintay na ulan. Pangalawang layer na po ito ng mga kutsukon, mga tali natin. Ito, first layer, then second layer. Tapos kung lumalaki na yan sila, lalagyan third, fourth, hanggang dito lang yata siguro yan mga kabisda. Yan. First, second, third, hanggang dito lang po yan. Usually hanggang dito lang po ang tali. At natutuwa ako sa kulitis dito guys. Ang tataba nila, ang lulusog ng kulitis at malinis. Mag-order tayo ulit ng matambaka, ipiprito natin. At gagawa tayo ng laswa, tamang-tama kasi may ginamo si Ajuma. Ay, perfect! Tingnan nyo ang mga kulitis dito. Wow! Diba, may pula at yung green po tayo na kulitis. Yan po ay pula. Ito po ang green.
'Di ba? Ang healthy po ng mga kulitis dito. Nag-harvest na naman po tayo ng ating chicharo today. As in mga kabisdak, non-stop po ang kanya pamunga. Oh, hindi ko na-harvest kahapon. Nag-skip ako ng 1 day. Tingnan nyo. Na ano na. Wow, non-stop ang bunga nito guys. Siguro until doon pa yan, maglalagay tayo ng another layer ng ating DIY trellis. Wow. Yung ating mga upo dito, oh, ito po ay patula. Yung upo dito, bumabawi din sila guys. Lumalaki din po sila. Yung ating payat ang ating ampalaya. Lalagyan pa natin yan ng gapangan. Ang ating din, bumabawi ang ating sitaw. Wow! Ito yung ating mais. Ang tangkad ng mga mais natin, oh. Wow! Lalagyan natin ito ng weed killer, itong mga damo-damo dito para malinis. Magtatanim tayo ng mga corn, 'di ba? May corn tayong, 'di ba nagtaniman tayo ng corn, nagseedling tayo ng corn, sweet corn and yung purple corn. Dito ko po sila itatanim. Ang saya-saya po. Grabe yung blessing ng ating chicharo. Ang sipag po nilang mamunga. Ang saya mga kabisdak. I-harvest ko pa to and sisilipin natin ang mga boys kasi tara, samahan niyo po ako. Sisilipin natin ang mga boys. Tapos na kami doon sa paglagay ng tali sa ating mga chili. After lunch, ngayon is 1. Maglagay ng fertilizer sa sesame and perilla. Dahil ngayong 3 ay mag-uulan daw, sure daw na uulan mamayang 3:00 ng hapon, kaya perfect time ngayon na maglagay ng fertilizer. Yan. Si Li kanina mga kabisdak ay nagtantrums bago pumasok sa school. Kasi nakita po niya kagabi yung kanyang tito Lungkoy. Nakita niya kagabi yung tissue sa sofa doon sa bodega ng ating 3 alas. May tissue doon na flat. Ayaw niya, nagalit siya kasi bakit na flat. Gusto niya kasi nilalaro yung tissue, yung sa gitna ng tissue, yung brown na papel. Ginagawa kasi niya ganun-ganun ba. Diba gusto niya yung mga bilugan like tubo. Gusto niya ganun. Pati yung nasa gitna ng tissue. Gusto niya guys. Kaya nagalit siya. Sumama ang loob niya dahil napisat. Kay baka inupuan ng mga boys. Yun, kagabi pa yun. Hanggang this morning. Binisita niya ulit. Nakita niya ulit yung tissue na flat. Ay nagalit siya mga kabisdak. Kaya sa tuwing nakikita niyang may nakaupo sa bodega, si Lungkoy or si Tito Dudong or Saldinya, pinapatayo niya mga kabisdak, chine-check niya kung may tissue ba silang naupuan. So ayan po, ayan ay soybean farm po yan ng ating kapitbahay. Ito po yung ating perela farm na lalagyan ng perela, abuno, mga fertilizer. At masaya po kaming lahat dahil malulusog po sila. May iba lang na medyo payatin kaya lalagyan po natin ng fertilizer. Urea po ang ating gamit dito mga kabisdak. 46% nitrogen. Kini ra ajaw to. Ha? Ajaw tong kuan. Inpi. Dut man pa. Dini mo kaon ni Sal. Ada na. Ang dali mo kuan. Sa kasako gud ani lang suod. Ang guho minda. Asisisa.
Bisod na ka. Ano ba bisod? Ay, kung mawala ako. Wala ito. Buwan na yun dyan stress. Hindi naman matay. Okay na ko no, basta at duha ka oras ang milabay usa mo uwan. Na-absorb naman sa pitsay, sa pirila, sa sagbot. Nag-aalala po yan si Dudong na baka hindi daw tumalab yung in-spray nila ni DE kanina na mga weed killer dito sa ating Perela field. Kasi nga uulan mamayang alas 3, sabi ko okay lang, at least 2 hours ang nakalipas, na-absorb na kasi yun ng damo yung chemical na nilagay natin. Kaya kahit na uulan, mamamatay pa rin po ang ating mga damo. At least 2 hours po ang lumilipas. So ganyan lang siya mga kabisdak, hindi masyadong malapit sa Perela plant kay mga bata pa man sila para hindi sila masunog or ma-overdose, at konti lang po ang nilalagay namin na abono. Alex. Paduuwi gamay ko, punuan ko eh. Kana. Hindi na po doon na ka, Susan. Ha? Jagma. Masunog. Bata pa man sila. Nga na ang kana. Mura bang mga astronaut? Lami kuana tubos pirila injong amo. Ay ba pirila lami. Si Punong. Liwat na siya kuan badok. Anak na may butas to nga. Oh. Nala. Gamay ra. Share ko lang sa inyo mga kabisdak na noon, before kami dumating dito sa probinsya, dati po itong tatlong area sa tapat ng bahay ni Bianan ay dati po yan silang mga rice field. So nung dumating kami, ginawa ng Perela field kasi ang rice kasi hindi siya masyadong profitable. Kaunti lang daw kasi ang benta ni Bianan sa kanyang mga rice. Kaya nagpasya kami na mag-switch ng crops. So Perela na po, at itong Perela ay napakaganda po niya mga kabisdak, mahal, in demand sa market. Tapos hindi po siya maselan, mabilis siyang alagaan, hindi maarte, ganun. So perfect siya dito para sa aming mga busy, dahil tuwing mag-harvest na tayo sa ating chili ay busy na tayo dyan mga kabisdak. Tinanim namin ni DE na mulaklak na guys. So ang lulusog nila dito. And look at this, yung cherry tomatoes. At ang kamatis. Wow. Oh, kamatis ni Bianan ang lalaki. Oh my God. Mahinog na kayo ba? Ka-excited na akong kumain. Oh, mahinog na sa cherry tomatoes. Wow. Sabi ni Ma'am G, ang napansin niya daw sa Korean cuisine, ang mga Koreans, hindi po sila nagsasahog, hindi po sila naglalagay ng kamatis sa kanilang mga niluluto, which is true. Dahil dito sa Korea, ang mga Koreans, mga kabisdak, ang kamatis ay parang dessert, parang snacks, parang prutas po sa kanila na pwedeng kainin sa snacks, pwedeng gawing dessert, kinakain lang nila na hilaw. Opo, hilaw mga kabisdak. Matamis daw ang kanilang kamatis. Ako kasi hindi ako sanay sa, ayaw ko sa hilaw na kamatis. Gusto ko siyang niluluto. Pero si DE at ang aking mother at ang aking mga in-laws, sila?
Hilaw po, kinakain lang hilaw ang kanilang kamatis. At tingnan nyo, effective yung ginawa ni Binan ba? Para mag-lower yung sanga ng, ito po ay pear. Nilagyan niya ng pabigat. Oh. Hindi lahat ng pabigat ay masama. Oh, may pabigat din na kinakailangan. At ito po ang tenga ng daga. Nag-harvest na si Binan nito at mayroon na pinatuyo na niya. Ready na daw lutuin yun. Tenga ng daga. Pati dito oh, maganda yung tubo, yung tinanim ko. Wow, pero doon sa gitna, payat. Dito din, ay nako. It's time to naman. Alam nyo to mga kabista, kaya po sila namatay. Ito namatay, ito namatay. Dahil po yan sa mga mole. Gumagawa sila ng tunnel na natandog nila. Na-disturb po nila ang ugat ng ating mga sesame. Kaya po yan sila namatay. Ay, grabe ang mga mole. Dito din, naggawa sila ng tunnel. So ito oh, nilagyan na ni DE. Naglagay na si DE ng yan siya, poison para sa mga mole. Naglagay na ng patibong si DE para sa mga mole. Hindi na sila bumalik after that. Parang na-sense na nila na, ay, naglagay na si Bossing ng ng trap. Yung ating raspberry, patuloy ang pamumunga nila guys. Yan o. Yan. Wild raspberries. Ito ang kainin natin. Ito pa. Ang ganda ng kulay. Matamis. Meron siyang mga small seeds. Ang daming uod. Inuud po yung ating pechay guys. Ay naku. Araw-araw po ako nabisita dito sa ating talungan. At masaya. Araw-araw din po ako masaya. Ang dami nilang bulaklak mga kabisdak. Tapos tingnan nyo. Oh my God. Oh my God. Mukha na talaga siyang talong. Wow. I'm so happy. Talong. Pinoy talong. What? Уксусу? Anto? Nagluluto po ako ng champurado. Namiss ko na ang champurado. At, guys, lutuin din po natin yung kamatis. Yung tatlong maliliit cherry tomatoes ni Bianan. Meron ako mga shiitake. Isa lang pala. Isang natirang shiitake. Almost 2 na mga kabisda. Kanina umulan. Ina-expect namin umulan. Yes, hindi pa ako nag-lunch kasi nag-late breakfast po ako. Si DE nag-lunch na po. O, kapag busy kami guys, nagpa-repair si DE ng truck kanina, tas after repair, around 11, kinuha niya ulit yung truck. Pagkatapos ma-repair, kinuha ang truck, bumili po siya ng abono para sa ating pereda. At nag-lunch na din siya dito sa bahay. Hindi man ako hindi ako gutom. Ngayon almost 2 na, naisip ko magluto ng ating chicharo. Dito na lang kaya ako sa mas malaki.
Maganda talaga pag binablanch yung gulay mga kabisdak. Oh, ano siya, shiny. At yung kulay niya, ano, green na green. Ang ganda niya tingnan. Kain mga kabisdak, mamaya na ako maglilipit. Ito po ang ating Siberian, wild Siberian onion. Wow. Masarap talaga ang inoki mga kabisdak. Inoki plus inoki plus chickpeas. 하모, 그렇지. 그렇지. 괜찮지? 괜찮은데? 수준이 좋게 있는데? 응, 있어. 마지막. 아, 먹어. 맛있는 거니까 다 먹어. 먹었어. I just remain dalawa for you. 괜찮네. 맛있습니다. tempurado 먹어? 템프라도 싫어. 아우, 너무 싫어.
ay hindi po mabenta kay di itong ating champurado mga kabisdak. Ay bahala siya. Uy, masarap po ito lalong-lalo na kasi maulan-ulan po ang ating panahon at malamig-lamig. So, champurado na this with condensed milk. And this time, may nagsuggest kasi sa akin na masarap daw din itong lagyan ng evap. Since may evap man tayo, so why not coconut? I-try po natin ang inyong mga suggestion. Evaporated milk mga kabisdak. Siyempre, binigyan ko din po ng champurado ang ating tatlong alas. Nawiwirduhan talaga yan si DE. Bakit daw yung ating kanin, iginagawa nating minatamis. Matamis daw na kanin, tapos nilagyan pa ng tableya ng tsokolate, pure chocolate powder. Ayun. Ang weird po talaga para sa mga Koreano itong ating champurado, guys. For me, tama na sa akin ang kaunting condensed milk at evap. Hindi na po ako naglalagay ng asukal or anything na pampatamis. Tamang-tama lang sa akin yung tamang tamis. So, dito tayo para mas mafe-feel natin yung panahon, champurado with the malamig-lamig na panahon. Dito tayo sa labas dahil maganda po ang scenery dito. Mas nakakagana pong kumain. Parang nasa Pilipinas lang talaga ako, guys. Tingnan nyo yung aking kapaligiran. Kaya hindi ko po namimiss masyado ang Pilipinas dahil parang nasa Pilipinas lang ako dito sa Korea tuwing summer. At may nagtanong pala sa akin kung hindi ko ba daw na-miss ang pagtuturo sa mga public schools. 'Di ba hindi naman tayo, nag-stop naman tayong mag-teach sa public schools. Ay hindi po mga kabisdak, alam nyo sa totoo lang, mas gusto ko pong dito lang sa bukid, sa farm, sa bahay. Ayaw ko na pong magtrabaho. Ayaw ko nang magturo. Masaya naman magturo. Masaya po magturo sa mga bata. Pero minsan, nai-stress ka din. Part na po yun ng trabaho, nai-stress ka din talaga. Dito sa bukid kasi, ako yung boss, ako din yung trabahante, ako yung nagagawa ko yung gusto ko, kung paano ko siya gawin. Wala akong boss, yun ang maganda. Yung wala kang boss, sarili mo ang boss mo. Yun po siya mga kabisdak. Satisfied and fulfilled na po ang aking pakiramdam mga kabisdak na nagtatrabaho ako dito sa bukid, guys. Promise. Kaya wag po kayo mag-alala sa amin at sa akin. Mukha lang po kaming mga ewan, mga mahirap, pero hindi po kami mahirap, guys. Charis. Mga simpleng tao lang kasi kami ni DE mga kabisdak. Simpleng bagay lang ang aming mga gusto. And paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na try namin tumira sa city. Na-experience namin yung mga experiences nyo po dyan sa city. And na-realize namin, na pag-isip-isip namin na mas maganda for us an LE na dito po sa probinsya. Siguro mga 2 hours lang po naglast yung ulan and around 6, eto na, wala nang ulan. So nagsasampay po tayo. Ganyan talaga tuwing July mga kabisdak. May mga linggo na halos araw-araw po ang ulan pero hindi po siya tuloy-tuloy yung buhos ba. Parang ganito. Bubuhos lang ng ulan for 2 hours, mag-stop, and then buhos ulit, ganun. At ito bang stargazer, tama ba mga kabisdak? Itong yellow na flower, stargazer. Grabe po ang bango niyan, guys. Kahit nandito lang yan at ako nagsasampay dyan, naaamoy ko po yung amoy niya, yung fragrance niya. Grabe, parang perfume. Guys, promise ko may stargazer kayo dyan sa inyong bahay, nakaka-relate kayo sa sinasabi kong amoy niya. May nagtanong din pala sa akin kung na-experience ko na bang magbaha or bumaha or umapa yung tubig dito sa ilog malapit sa aming bahay. Na-experience ko po na tumaas yung tubig ng sapa pero hindi siya umapaw. Kahit na may isang buwan, July, sabi ko sa inyo, around July, tuwing July, ayun nga, umuulan, rainy season talaga ang July, pero hindi po bumabaha dito sa amin kahit na may ilog kami, hindi po siya umaapaw. Purot kami na itong Diba? Oh.
kana amang kay kuan. Hana, 둘, 셋. Apo. Umababa. 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 Baba. ikaw 여기. 엄마 여기. 발라줘. 여기. 발라줘. 발라. 나. Thank you. 종호. 종호는? 아프? 아프? 조금 받아. Di ba 2 weeks ago ay nakagat po kami ni LE, nakagat kami ng mga putakti doon sa may tabing ilog. So, naghilom na yung sugat. Sa akin, wala na. Pero itong si LE, kinukut-kut niya kasi yung sugat. Kaya dumudugo po minsan. At nilalagyan ko siya ng Madika powder. At nilalagyan din ng band-aid para hindi na talaga makutkot, hindi niya na matouch. Tapos yung pag naglalaro po sa labas, may mga lamok, may mga mosquito bites siya mga kabisdak. At nilalagyan ko po siya ng alcohol. Ayaw niya kasi mahapdi. So, ayun. Ang ginagawa ko kapag mahimbing na yung tulog niya, saka ko pinapahira ng alcohol yung mga kagat ng lamok sa kanyang paa. Data. Finish. Dal. Pe. Ni. Dal, pe, ni. 됐어요. 휴지. 당. 군. 어이, 이뻐. 공. 옳지, 이거 뭐야? 뭐. 여기 봐요. 여기, 이거. 어이, 잘했죠. 이거, 순. 사토끼야 어디를 가느냐 중각 중위면서 어디를 가느냐 산고개 고개를 나 혼자 넘어서. Pagkatapos ko po yung kantahan sa LE ay matutulog na kami mga kabisdak. Tapos na kami maligo, mag-toothbrush, mag-routine. So, ayan. Nasa kabilang kwarto po ang kwarto ni DE. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoyed this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat! 알지?